Ayan po, hello po sa inyong lahat. At eto, at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Eto no, sa kahapon ay medyo talagang nagkaroon lang ng controversial sa patama ni Master Henyo, Joey De Leon. Yan po no. Eto, basahin po natin. D for Diskaya, Joey De Leon, Rose Shade at controversial contractors on Itbulaga. Ito balita to na talagang lumabas na sa sa balita dito sa ang pahayagan dito sa ating bansa. Kaya ito hindi na nag-atubiling magsalita si veteranong komedyante at host na si Joey De Leon. Nang siyaya nagbigay ng mga nakaasar na pahayag laban sa mga kontratista ng gobyerno na kasalukuyang naglalagay sa kontrobersya dahil sa mga proyekto sa pagkontrol ng baha. Kumagay, umabot na rin sa kanila na puntong na sila na rin ay naasar. Marami na rin sigurong nagagalit mga artista, hindi lang ang taong bayan. Pero imagine, hindi naman sila apektado ng baha, pero nakakagalit lang din dahil sa ginagawa na sa gobyerno, di ba? Dito sa episode ng Itbulaga noong Biyernes, Setyembre 5, kahapon lamang po, nagbigay si Joey ng matalim na pahayag habang naghuhus ng segment na Gimme 5. O Gimme 5 pala, no? Laro ng mga working Pinoy henyo. Nagkaroon na rin, nagpaparinig na rin, di ba? Nang tanungin ang mga kalahok kung anong scene animals na may letter D, sinabi niya ang Diskaya, na nagdulot ng malakas na tawanan mula sa mga tao sa studio at sa kanyang mga kapwa host. Diba? Ang mga pahayag ay iniulat habang ang pamilyang Diskaya, partikular na ang mga kapatid na sina Sara at Corley Diskaya ng St. Gerard's Construction ay nasa ilalim ng kritisismo dahil sa pagpapakita ng kanilang kayamanan online. Siyempre, yung pagpakita nila ay marami nagrally sa harap ng bahay nila, di ba? Kasama ang isang garahe na puno ng mahigit 40 mamahaling sasakyan. Ang kanilang kumpanya ay isa sa mga kontratista at nakatanggap ng babala para sa pag-secure ng bilyon-bilyong piso ng mga proyekto sa pagkontrol ng baha sa ilalim ng kagawaran ng mga Public Works Highway DPWH, di ba? Bago po ang lahat ay tingnan muna natin at panoorin natin ang konting video lamang po. Konting video lamang po ito. At teka, sandali po. Kailangan natin ng sounds. Kailangan ng sounds. Kailangan natin ng sounds. Yan eh. Yan. Huwag lang Yan po, substandard, ha? Hindi. Diyan pa lang po. Panaya na rin ang pahayag nila dyan ay kumbaga ipatama nila sa mga kontratista. Pero sa mga parang kalahatang kontratista to eh. Diba? Sa mga gumawa ng ghost at gumawa ng anomalya ng DPWH. Substandard yan. Matibay, bossing! Sa sobrang tibay, hindi po Substandard. Yung substandard eh, yan yung controversial eh. Okay. Dapat sa The Clones. Talaga namang lahat sila ay deserving manalo. Totoo po yun dahil sa kanilang ipinakitang galing. Ngayon, napagkasundoan namin po dito sa Itbulaga na kulang yung 300,000 para ipakita ang aming pagpahalaga. Dahil may mga nagsoli po, ng mga nagnakaw dati. So, yan. Di ba? Yan na po ang tunay na talagang patama niya. Di ba? Sa totoo lang, hindi na tayo mag-iisip-isip dyan sa mga sinabi niya. Di ba? Patama talaga yan. At controversial na naman yan. Patama talaga niya. Wala naman! Dahil sa pagpapahalaga namin sa galing ng mga Pilipino. Kaya ang 300,000 gagawin namin 500,000 pesos. What? Nagsoli na po. Dahil may nagsoli po, kaya naging 500,000 ang price nila. Ang laki. Kulang yan. Barya lang po yan. 200 na idinagdag. 200,000. Barya lang po yan sa mga alam nyo na. 100,000 pesos! Eto na! Ito na.
Roblox. Ayan po. Ito, sabihin ko na lang, no? Binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang pagsusuri sa estilo ng buhay ng mga opisyal ng gobyerno at mga kontratista na konektado sa mga proyektong ito. Habang ang mga grupo ng tagapagmasid ay humihiling ng pagpapalabas ng mga pahayag ng ari-arian, utang at net worth, ay kumbaga pinapalabas ni Pangulong Marcos pala yung SALENS sa mga opisyal ng ganap na pagsisiwalat. Si Pasig City Mayor Vico Soto na matagal na nagpapahayag laban sa mga palasak na nagpapakita ng kayamanan. Ayo, yan yung yung natama niya rin kay Diskaya to Kasi nagpapakita ng mga kotse ng kayamanan na isang maliwanag na talagang kayabangan lang talaga. Na nagbibigay din sa isang panayam na hindi dapat inormalize ang katiwalian. Kumbaga, oo, tama. Ang palasak na nagpapakita ng kayamanan ay masama. Ano man ang pinagmulan nito, ngunit ang nakita namin sa online ay mula sa panig ng mga kontratista. Oo, tama. Diba? Sila mismo ang nag-post nito. Kaya kung gusto nilang makakuha ng atensyon, bigyan natin sila ng atensyon. O yun. Dahil nga sa pagpapakita nila ng kayamanan, sa kauna-unahang pagkakataon, sa ilalim ni Pangulong Marcos, ang sangay ng ehekutibo noong Sabado ay hayagang umalma laban sa kapulungan ng mga kinatawan. Dahil sa diumano, nagsisikap na ilihis ang sisi sa katiwalian at mga pagkukulang sa proseso ng budget. Yan po. Siyempre, sa isang maikli, ngunit matatag na payag, tinulig siya ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang tinawag niyang ito kamakailang pahayag mula sa ilang miyembro ng Kamara na sinisikap na ilipat ang sisi. Oo nga naman. Sa totoo lang hindi na tayo mag-iisip na obvious na nililihis ng Kongreso ang issue. Nasa kanila yung maraming maraming problema Nasa kanila yung dapat isisi. Ngayon, gumagawa sila ng committee nila para ilihis ang issue. Pati hindi nila ipatawag si Saldico, pati hindi nila patawag din si Magalong, di ba? Gustong-gusto ni Magalong na umaten at pumunta sa Kongreso kaysa sa Senado. Pero kung una na sila ng Senado na ipatawag si Magalong, malamang pupunta rin si Magalong. Pero kapag nagkasabay, priority raw ni Magalong sa Kongreso. Di ba? O ito. Katiwalian at pagkukulang sa sangay ng ehekutibo. Totoo. Hindi titigil ang mga miyembro ng gabinete sa anumang atake na integridad at reputasyon ng sangay ng ehekutibo at sa anumang pagsisikap ng gawing hostage ang proseso ng budget sa pamamagitan ng mga pampolitikang palabas, sabi ni Bersamin. Yan, sila na po nagkakagulo na dyan. Kongreso versus executive, di ba? Sila rin magkakampi. Maniwala tayo dyan. Huwag tayo maniniwala dyan. Sila rin magkakampi, sa totoo lang. Nasa kanila ang issue ngayon. Wala kay Sara Duterte. Wala sa oposisyon, di ba? Ang lahat ng aming investigasyon, sabi nga ni Bersamin, sa mga anomalya ay magiging walang kabuluhan kung ang mga pinagmulan ng katiwalian ay mananatiling hindi nasusugod-subaybayan. Kaya hinihimok namin ang kapulungan ng mga kinatawan na pahalagahan ang hinihingi ng tao para sa buong pananagutan. Ayusin nyo muna ang inyong tahanan. Baba, di ba? Kumbaga, ayusin muna ang tahanan. Sila kasi marurumi ang tahanan. Pareho silang marurumi ang tahanan. Di ba? Panay ang banat nila sa Senado. Dalawa yan executive tsaka congressman, di ba? Tapos tinitira nila ang Senado. Pareho, yung executive tsaka yung congressman, parehong marumi ang bahay ng mga yan. Di ba? Mayor Bersamin nor Malacanang, tama, elaborated on his statement
which came across as sudden flare-up following what might be behind the skin disputes between the House led by President Qasim. Di ba? Ito, sino ba talaga ang problema? Sila dalawa naman eh. Speaker tsaka presidente, sila mismo may problema eh. Di ba? Wala pang agarang reaksyon mula sa pumunuan ng Kamara sa pahayag ni Bersamin. Pahayag ayan, nagkakalaglagan na, di ba? Pahayag ng Executive Secretary ay sumusunod sa isang ngayon ay nalikuran ng mungkahi ng mga lider ng partido sa Kamara na pangunahan ni Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno ng National Unity Party na ibalik ang National Expenditure Program sa Department of Budget and Management, DBM. Oo, tama. Di ba? Sabi nga ni Marcoleta, dapat yung DBM, kasi ang nangyari naman kasi sa small committee ang nangyari, di ba? Yung budget, small committee na sa pamumuno ni Saldico. Ngayon, ito, binabalik nga sa DBM, National Expenditure Program sa Department of Budget and Management dahil sa ilang problemadong provision na nanatili sa mungkahi. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta dapat nakaharap doon yung mga taga-DBM. Yung pamumuno, kung sino man na namumuno at representative ng DBM, dapat daw nakaharap doon. Diba? Sabi nga, nangako nga raw haharap daw siya sa mga pagpirma ng budget. Ang NEP ay inihanda ng sangay ng ekohotibo partikular ng DBM. At ito ang balangkas para sa mga gastusin ng gobyerno sa susunod na taon, di ba? Sa susunod na taon, 2026. Ito ay sinumiti ng Kongreso upang magsilbing batayan para sa pangkalahatang batas sa pagtalaga ng pondo na nagmumula sa kapulungan bago ito ipasa ng buong Kongreso at lagdaan ng Pangulo bilang pangkalahatan batas sa pagtatalaga ng pondo. Mga katanungan sa proyekto ng pagbaha, di ba? Sa pagkomenda sa pagrekomenda daw ni Romualdez na ibalik ang NEP, sinabi ni Puno na ang Kamara ay hindi makapagsimula ng mga talakayan tungkol sa pambansang budget na ito. At may utang kami sa inyong lahat. Ito ay pagsasalita niya. Ay may talaga ng maayos, malinaw at walang katiwalian. Naniniwala kami na sa puntong ito ang NEP na isinumiti ng DBM ay hindi umabot sa pamantayan. Dagdag pa niya. Ang NEP ay lumitaw habang ang kapulungan at Senado ay nagbukas ng magkahiwalay na investigasyon. Yun po yun. Siyempre, sa bilyong-bilyong piso na nawawala sa mga hindi umiiral o substandard na proyekto ng flood control na may bahid ng corruption sa pangunahing iniugnay sa sabwatan sa pagitan ng ilang opisyal ng gobyerno, kabilang ng ilang miyembro ng Kongreso at mga pribadong kongresista. Ngayon nga, inihayag nga ni Pangulo mismo na tanging 15 sa mahigit 2,000 na kongresista ng yung swerte no? Yung mga 15 na contractor. Pero nakarma sila. Yung swerte na napapalitan ng karma. Ito yung sa pagbublikong gawa ng mga ambag ng mahigit 100 billion, laki, na halata ng mga proyekto sa kontrol ng baha o halos 18% ng 545 billion binastos. Ang laki naman, 18%. Yan para sa pagpigil sa baha ng mula 2022, ito yung kaupo lang ni Marcos Jr. Talagang itinaon talaga pag-alis ni Duterte, tapos pag-upo ni Marcos, nako, nagsilabasa ng mga linta na sumisipsip ng kaba ng bayan. Grabe. Hanggang 2025, di ba? Yun, ang mungkahi na isiauli ang NEP sa Malacanang na inihayag nung nakaraang Miyerkules ay sinundan ng mga pagbubunyag nila Senador Sherwin Gatchalian, Erwin Tulfo at Panfilo Lacson.
Yun, sila yung ilang mga linya na iminungkahing 881.6 milyong budget ng Department of Public Works and Highway para sa 2026 ay nagiging redundant. May parehong halaga. Oh, grabe, parehong halaga. O nilian para sa mga proyektong tinuturing ng natapos. Pag-iwas sa mga hinala. Diba? Yung pag-iwas sa paghinala, ito. Ang pag-iwas sa paghinala, alam nilang magresulta ito sa isang pag-amyenda sa budget ng DPWH sa pamamagitan ng pagwawasto sa pagkakamali. Sinabi ni Puno na nais nilang iwasan ang pagtaas ng mga hinala. Sa nakakapulang mismo ay gumagawa ng dinormal na mga pagbabago. Ngunit, noong Huwebes, sinabi ni Palawan Representative Jose Alvarez ng Nationalist People's Coalition na nagpasya ang mga leader ng kanyang partido na iwaksi ang panukala ibalik ang NEP matapos na nangako sina Public Works Secretary Vince Dizon, si Secretary Vince Dizon at Budget Secretary Amena Pangandaman na ayusin ang budget ayon sa utos ni Ginoong Marcos. Ito ay nakumpirma na tagapagpangulo ng Committee Appropriation ng Kapulungan at kinatawan ng Nueva Ecija na si Micaela Swansig. Ito, sa patong Micaela na to. Grabe rin to eh. No, ito ay noong briefing ng budget ng DPWH. Noong nakaraang Biyernes kung saan binigyan nila si Dizon ng 7 araw upang baguhin ang mga appropriation ng ahensya. Ngayon, binabago na talaga nila yung budget ng DPWH. May malaking pagbabago dito. Lalong-lalo na sa pag-upo ni Secretary Dizon. May alignment na. Magkakaroon ng alignment. Tapos yung mga hindi dapat hindi na ipa-priority. Ito Marcoleta. Si Marcoleta 60 na hinilang ghost na proyekto sa kontrol ng baha ay iniimbestigahan. Maganda. Iniimbestigahan nila si Marcoleta na 60 ang hinihinala nila ang prospect nila na ghost project. Habot sa 60 na proyekto sa kontrol ng baha ang kasalukuyang nasa ilalim ng pagsusuri dahil sa tila akma nila sa kategoryang ghost projects, sabi ni Rodante Marcoleta, taga-pangulo ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa isang nakarang pagdinig, sinabi ni Marcoleta na ang mga numerong kanyang binanggit ay batay sa datos na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanilang sinuri sa pamamagitan ng mga nakarang pagdinig. Ito, makikita natin dito. Ayan, makikita po natin. Yan. Yan yung nasa data ni Senador Marcoleta. Flood control scam. 43 DPWH execution executives contractors on BI's travel watch. Tama. Marcoleta cited the list of contractors that receive projects which may be ghosts as the following. Ito, yung mga talagang nakakuha ng ghosts na gumawa ng kawalang hiyaan. Silver Wolves Construction Corporation, nasa 15 projects po. Wawaw Builders, 6 projects. St. Timothy plus St. Matthew, 4 projects. Anonymous Suite, Unimax Suite, 4 projects. Jagon Build Construction Corporation, 3 projects. SYMS Construction Trading, 3 projects. Empre Construct Corporation, 3 projects. Darcy and Anna Builders Trading, 3 projects. MG Samiran, 3 projects. Yan po yung mga napapaulat sa listahan ni
Senador Marcoleta. Ito sa kanya, no, sa tingin ko, ang 60 proyekto ay tama lang kung paano ito inilarawan. May kabuang 60 proyekto sa kontrol ng baha. Yan, no. Total yung 60 proyekto. Sa kontrol na baha, sabi ni Marcoleta na tumutukoy sa mga ghost projects. Tama naman. Idinagdag ni Marcoleta na mayroong ilan pang ibang mga kontratista na hindi niya pinangalanan na tumanggap ng tig-isang proyekto sa kontrol ng baha na makumpleto ang 60 posibleng ghost projects. Yan. Idinagdag ni Marcoleta na mayroong ilan pang ibang kontratista na hindi niya pinangalanan na tumanggap ng ilang proyekto sa kontrol ng baha na makumpleto 60 posibleng ghost projects, samantala ang senador ay nagdadalamhati. Samantala, na lament ang senador na bago mo nagbitiw sa kanyang pwesto si dating DPWH Chief Manuel Bonon, nag-text siya sa kanyang mga nagtatakang tungkol sa mga sinasabing ghost project. Sa kasamang palad, sa aming pagkadismaya bago nagbitiw si Kalihim Bunuan, nag-text ako sa kanya. Yan sabi ni Marcoleta, sabi niya. Dahil dalawa lamang ang ibinigay kay Marcoleta. Sabi ni Marcoleta na tumutukoy sa isa't isa. May Capiz, Taliptip, River, Package B, Barangay Perez, Bulacan at sa Barangay Pierre, Baliwag, Bulacan. O puro Bulacan pala. Sinabi rin ni Marcoleta na nagbigay ng paywatig si Bonoan tungkol sa 15 proyekto na walang estruktura. Grabe. Sa akin, sinabi ng outgoing ng hepe ng DPWH na 15 proyekto sa kontrol ng pagbaha ay hindi umiiral. Kumbaga hindi nagpa-function. Kamakailanlan ay sinabi ni Bonoan sa isang press conference na 15 sa humigit kumulang 1,600 na napatunayang proyekto sa kontrol ng pagbaha sa bansa ay hindi umiiral o nawawala. Nilinaw niya na ang mga proyektong ito ay hindi na napatunayan bilang mga ghost na proyekto. Kaya ayan po. Ayan po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.